Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, muli nating sasagutin ay isa sa mga katanungan ng ating pong mga subscribers at ganito po yung katanungan at aking babasahin. Ano po ba ang baptism of the Holy Spirit? Pareho din po ba ito ng powering of the Holy Spirit and filled with the Holy Spirit? Ang paniniwala ng maraming pare-pareho lang sila. Ang powering of the Spirit ay yun din ang filled with the Spirit and yun din ang baptism of the Holy Spirit. Pero hindi po ito sinasang-ayunan ng Biblia. Bagamat ito'y pare-parehong naganap ng Acts 2, sa Acts 2 noong araw ng Pentecostes noong 33 AD, hindi po sila isa, hindi po sila pareho. Iba po ang powering of the Holy Spirit, iba rin po yung filled with the Holy Spirit, iba rin po yung baptism of the Holy Spirit. Magkakaiba po sila. Ang powering of the Spirit is the fulfilled prophecy of Prophet Joel, and it is for all flesh. Ito po yung nangyari doon sa Acts 2, na propesya ni Propeta Joel na ito po yung nagaganap na ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman sa mga huling araw. At ito'y mababasa po natin doon po sa Acts 2, verse 14 to 17. At ito'y babasahin po natin sa Revised Standard Version. Ganito po ating mababasa. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. For these men are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Yan po yung mababasa natin sa RSV. Ang sabi, that I will pour out my spirit in all flesh. Sa New Standard Version naman po natin babasahin, ang sabi po, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Sa makatuwid, yung powering of the Spirit na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng propesiya ni Propeta Joel ay yung pagbubuhos ng Espiritu Santo ay pagbubuhos sa lahat ng tao, sa lahat ng laman. Ano naman po yung filled with the Holy Spirit? What is filled with the Holy Spirit? Ito naman ay mababasa natin po noon sa Acts 2, verse 4 sa NIV. Ganito po ang ating mababasa. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So makikita natin, ito pong na-filled with the Holy Spirit, hindi po yung all flesh. Ang na-filled with the Holy Spirit, yung pong mga yung mga apostles, yung pong mga Galileans, kagaya ni Pedro at iba pang mga apostol, At sila ay na-filled with the Holy Spirit for the purpose of speaking in tongues. Yung pong mga naandun po sa Jerusalem noong araw na yon ay buhat sa mga Hudyo man sila, bagaman sila ay buhat sa iba't ibang bansa sa buong mundo, na iba-iba po yung lengguwahe. So kung magsasalita po yung mga Galilean sa kanilang lengguwaheng Aramaic, hindi po maintindihan ng lahat. So dahil ito'y pangangaral ng Ebanghelyo para sa lahat ng mga tao at mga bansa, na-filled with the Holy Spirit ang mga apostol upang sila po ay magkaroon ng gift of tongues, makapagsalita sa iba't ibang wika. Kaya po sila na-filled with the Holy Spirit. So yung filling of the Holy Spirit,
ibinibigay lamang po ng Diyos doon sa mga taong merong binibigyan ng special task. Sa Old Testament, meron rin po na-filled with the Holy Spirit. Kagaya po nung inatasan ni Moses na gagawa ng tabernakulo. No, maingat pong pinagagawa ng Diyos si Moses ng tabernakulo. Dinala pa po siya doon sa pinakita po sa kanya yung arrangement ng tabernakulo sa langit bago siya inutusan. Ito mababasa natin yan sa Hebrews, no? Chapter 8, So makikita natin yung feeling of the Holy Spirit, ibinibigay lang po yan sa mga tao merong special task para sa Panginoon. At dito makikita natin, ang special task ng mga apostol ay may pangarang ebanghelyo sa iba't ibang lingwahe. Kaya nga po, binigyan sila ng pinild po sila ng Holy Spirit. Yeah. So makikita natin, iba po yung powering of the Spirit kesa po sa filled with the Spirit. Ang tanong po, ano naman po yung baptism of the Holy Spirit? Nung panahon po nangangaral si Juan tungkol doon po sa kaharian, napagkamalan po siya, no? Na siya po yung darating na Kristo. Sabi, when John the Baptist was preaching about the kingdom, he was mistaken to be the Messiah, the Christ, by the people. He denied it by comparing himself to the coming Christ. At ito po yung mababasa nating tagpo sa kasaysayan sa Bible. Ang sabi po ay ganito, ang babasahin po natin doon ay naandun po sa Luke chapter 3, verse 15 to 16 ng NIV. Ganito po ating mababasa. The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Messiah or the Christ. John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Sabi ni John said, I baptize you with water, but Christ will baptize you with Holy Spirit and He will baptize you with fire. Ano ibig sabihin ni John doon? Nung sinasabi niya, ako, ang ginagawa ko lang, magbautismo sa inyo sa tubig. Mangaral ako ng ebanghelyo at yung gustong maligtas at makapasok sa kaharian ng langit, binabaptize ko with water. Pero ito pong darating na Kristo, siya po ay magbabaptize sa inyo sa Espiritu Santo at magbabautismo sa inyo sa apoy. So, kinakailangan maipaliwanag ni John the Baptist dahil nanggaling sa kanyang bibig tong baptism of the Holy Spirit, kinakailangan maipaliwanag niya. And since John the Baptist was a Hebrew, para maipaliwanag niya po itong baptism of the Holy Spirit, gumamit siya po ng Hebrew parallelism. Ano po yung Hebrew parallelism? Ayon po kay Dennis Butcher, ito po yung nakuha natin sa internet. Sabi po ay ganito, a common literary features of Hebrew poetry in the Old Testament is called parallelism, in which the words of two or more lines of text are directly related in some way. This picture can be found in any poetic passage, and sometimes even a narrative, although it is more common in Psalms and Proverbs. Recognizing parallelism as a poetic feature can sometimes aid in understanding or interpreting a passage. For example, the use of parallelism usually means that the message of the text is in a larger passage and its overall point or impact rather than individual words or single lines. Also, specific words that may be ambiguous or used in unusual ways can be clarified or more narrowly defined by seeing them in the context of parallel structure. At ganito naman po yung paliwanag ni Matandra Chell Tyler. Ang sabi po ay,
Ganito, what is parallelism? Parallelism is the use of components in a sentence that are grammatically the same. Parallelism examples are found in literary work as well as in ordinary conversation. The parallelism can add a sense of increasing importance as one reads a piece of literature, or think about music and how a piece of music can start low and soft and then build into the vibrant and loud in the crescendo. It can be used as a way of showing two or more ideas have the same importance or building upon that important. So, pakita na, ito po yung Hebrew parallelism. At doon po sa pagpapaliwanag ni John the Baptist, tungkol dito po sa baptism of the Holy Spirit at baptism of fire, ginamitan niya po ito ng Hebrew parallelism. At ganito pong ating mabasa dun sa Luke chapter 17 sa NIV. Pero bago ko natin basahin yan, basahin na muna natin po yung 15 and 16 na binasa natin kanina. Ganito po ating mababasa. The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Messiah. John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. At sinundan niya po sa verse 17, ang sabi niya, ito po yung pagpapaliwanag niya po dun sa baptism of Holy Spirit and fire. Ginamitan po niya ng illustration, at yung illustration pong ito ay gumamit po siya ng Hebrew parallelism. At ganito po yung ating mababasa. His winnowing fork. Ano po yung winnowing fork? Yun po yung kalaykay. No? Makikita po natin po sa picture, yung mamang lalaki na nakaputi ay may hawak pong kalaykay. Yun po yung winnowing fork. Ito po yung paglilinis para sa threshing floor. Ano po? At ang sabi po niya ay ganito. Muli kong babasahin yung 3:17. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Kung titignan po natin doon sa illustration, ganito po yung ating makikita. Yung Messiah po, yung Christ po, na ay siya po yung magbabaptize sa Holy Spirit. Siya rin po yung magbabaptize sa fire. At dito sa illustration doon sa verse 17, makikita natin yung baptism of Holy Spirit. Yun po yung paggagather ng trigo at paglalagay niya sa bangan. At yung baptism of fire naman, yun po yung pagsusunog niya sa dayami doon po sa apoy na hindi mapapatay. So makikita natin yung illustration tungkol doon po sa baptism of Holy Spirit and fire. So yung baptism of the Holy Spirit, ito po yung mga taong maliligtas. At ito po naman po yung baptism of fire, ito naman po yung mga taong hindi maliligtas. Ito po yung parurusahan doon sa impyerno, doon sa apoy na walang katapusan, no? Hindi mapapatay. At alam naman natin po yung unquenchable fire. Ibig sabihin, ito po yung matatagpuan nating apoy doon po sa sa impyerno. Ibig sabihin, yung baptism of fire, ito po yung condemnation, at yung baptism of Holy Spirit, ito po yung salvation. At yung po lamang mabibigyan ng baptism of Holy Spirit, yun lang po yung makakatulang nakatupad nung tungkulin niya para sa sa kanyang ikaliligtas. At yung pong baptism of fire, yun naman po yung yung hindi maliligtas. So, yung Messiah po, siya po yung hahatol. At sa kanyang paghahatol, siya po yung magbibigay ng ng kaligtasan
at siya rin po yung magbibigay ng kahatulan. Kaya yung baptism of Holy Spirit, ito po yung pagbibigay niya ng kaligtasan doon sa mga na-qualify na yung nakadaan doon sa proseso ng kanyang pagliligtas. Kaya nga po doon sa Acts 2, no, mababasa natin nung ang mga tao ay nasaktan yung kanilang mga puso dun sa ginawa nilang pagpatay sa ating Panginoong Kristo. Ang tanong nila sa kay Pedro, ano ang gagawin namin? No? Sinagot sila ni Pedro, di ba? At ang sagot ni Pedro sa kanila ay magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Ano? At doon makikita natin magpabautismo kayo. At ang sabi, upang matanggap ninyo yung yung kaloob ng Espiritu Santo. Yung ibig sabihin, yung baptism na gagawin sa inyo sa Espiritu Santo. So makikita natin, dadaan sa proseso. So bagamat ang powering of the Spirit ay para sa lahat ng laman, pero hindi po lahat ng laman ay mabibiyayaan ng pagliligtas, sapagkat ang bibiyayaan lamang ng pagliligtas yung nakadaan dun sa proseso. No? Ano yung proseso? Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ibig sabihin, makakinig ng pangangaral ng ebanghelyo, yung pong sasampalataya at mababautismuhan. Ano yung bautismo po doon? Yung tubig. Mababautismuhan. Ang sabi, maliligtas. Ibig sabihin, yung sinong po mang sumampalataya doon sa ebanghelyong napakinggan at siya po ay nabautismuhan sa tubig, siya po yung bibigyan ng Kristo ng baptism of the Holy Spirit, which is kaligtasan. So, dadaan po sa proseso yon. So, makikita natin sa pag-aaral na ito, iba po yung powering of the Holy Spirit. Iba rin po yung filled with the Holy Spirit. Iba rin po yung baptism of the Holy Spirit. At tayo pong napangaralan ng ebanghelyo, na tayo po ay sumampalataya at tayo po ay nabautisman sa tubig, natitiyak po natin, tayo rin po yung bibigyan ng ating Panginoong Kristo ng bautismo sa Espiritu Santo. Nang ibig sabihin ay kaligtasan. At doon naman po sa hindi mananampalataya, natural ang ibibigay ng ating Panginoong Kristo sa kanila pagdating ng araw ay yung baptism of fire. Sana po ay nakatulong itong ating maikling panahon ng pagsasama-sama sa pag-aaral na tayo po ay merong natutunan sa araw na ito. So, ako po muli ay si Nehemia Sayuhay at kung bago po kayo dito po sa channel na ito na inyong pinanonooran at nagustuhan niyo po itong lesson aking itinuro sa inyo, ay maaring kayo po ay mag-subscribe, i-ring nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga bago pang video na aking pong gagawin, at i-like nyo na rin at i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan upang sila man, hindi lang naman kayo, kundi sila man ay makakinig ng mga ganitong aral. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.